have sown, that you will reap. Whatsoever a man soweth, that you will reap. Ano yung tinanim mo, yun din ang maaani mo. Pag gumawa ka ng masama, aani ka ng masama. Walang tao sa sanlibutan ito na gusto magpakasama at magpapasama. And how is it? Kung titignan natin ang reality sa mga tao sa sanlibutan ito, bakit maraming napapasama dahil na epekto na ito sa paggawa ng mga kasamaan? Eh bakit yung mga tao na ayaw nga palang gustong maging masama dahil ayaw nilang mapapasama, bakit nangyayari pa rin ito? Ayun yung sinabi ni Pablo. Yung mabuti na gusto kong gawin, hindi ko nagagawa. Yung masama na ayaw kong gawin, yun pa ang nagagawa ko. Yung pala, hindi na ako ang gumagawa nito, kung hindi, yun ang kasalanan nasa loob ko. Sino kaya ang magliligtas sa akin sa ganitong klaseng kalagayan? Yun ang sabi ni Pablo. Praise the Lord! Praise the Lord! So, kailangan natin, ang kulangan dyan is strength. Kalakasan. May salita ka na ng Diyos, pero mahina ka, todo, useless. I-word of God ka na. Wala ka namang kalakasan mag-perform. Useless. Ang Word of God naging dekorasyon lang sa buhay mo. Ang Word of God naging pangamuti lang sa buhay mo. Kasi ang nagagawa mo lagi, yung mga labat sa kautusan ng Diyos. Yung mga bawal na binabawal ng ating Panginoong Diyos. Yung mga ligo sa harapan ng Diyos, yun ang laging nagagawa mo. Na when in fact, ayaw mo naman sanang gustong gawin. Bakit yun ang nagagawa mo? Why? Because spiritually, you are so weak. And you cannot perform that what is good to be done. Hindi mo magagawa yung mabuti na dapat mangyayari sa buhay mo. Eh yung ano pa yung mga masama? Ano pa yung wrong? Ano pa yung evil in the eyes of God? Ang sinasabi dito in the eyes of God. Meron kasing gawa sa mundong ito na hindi evil sa tingin ng tao. Diba? May mga nations na ngayon na hindi masama sa kanila na mag-isa yung lalaki at saka yung isang lalaki sa marriage. Sa tingin nila hindi masama. Meron mga nations dito, hindi masama mag-fornication ka sa mga prostitutes o kaya sa mga babae na magugustuhan mo na papayag din sa iyong invitasyon. Okay lang yan. Sa iba, eh sa kanila, sa tingin nila, okay. Pero sa Diyos, God abhors those things. God hates those things. So, ang minimension dito sa paningin ng Diyos, huwag natin gawin yung masama, kundi gawin natin yung tama sa paningin ng Diyos. Gawin natin yung mabuti sa paningin ng Diyos. Praise the Lord! Praise the Lord! Huwag mong sabihin ng mga tao ngayon sa sanlibutan ito, walang alam sa Word of God. Kahit sa pag-aaral, may subject na religion. Lahat ng mga tao sa sanlibutan ito halos may kaalaman na sa Biblia. Sa salita ng Diyos, sa Word of God, may kaalaman. Pero ang problema, walang lakas sa paggawa. Laging nadadaig ng masama. Laging natatalo ng masama. Yan ang pinaka-difficult sa lahat na dapat mangyari. Dapat natin magawa talaga. You should do what is right and what is good in the sight of God. Praise the Lord! Praise the Lord! Alam mo, nandito na sa puso natin yung Word of God. Dapat na mangyari yan. Gawin, i-perform para magbubunga yan ng kaligtasan, para magbubunga yan ng goodness ng Diyos habang nandito tayo sa lupa. Temporal goodness and eternal goodness. Basta magawa natin yung Word of God na napakinggan natin nasa puso natin. Pero, kung hindi mo yan magawa, in other words, hindi ka naman din magsabi na wala akong gawa. Ibuhay ka naman. Meron bang buhay na walang gawa?